Hey. Yeah. Hi mga Shivester! Welcome to another episode of Chikahan, Kwentuhan, dito lang sa The Fire Oven Sesh, Season 2. Okay. So ano na mga sis, ang tagal natin hindi nagkira. Na nagpapasahan talaga tayo ng microphone. Yes. Yes. Oh, medyo matagal-tagal din tayo hindi nagkita. You know, it was Urlaub's time, di ba? Saan ka nagpunta siya, Simon? Galing ako ng London and Italy. Oh, siya. Ikaw? Bahay. Ikaw ba, nagbakasyon ka sis? O trabaho lang? Naka-urlaub din ako actually for 1 week. Kaso di ba, nagtitipid tayo ng pera. Kailangan magtipid, di ba? So, dito lang tayo sagutin yan. Yes, but before anything else, sis, we would like to thank our Schwester na nanood ng ating last episode. Sa episode ni, sino ba yung last natin? Si Yuli. Si Yuli, yes. Thank you so much sa ating mga Schwester na nanood, nag-like, nag-comment, nag-share ng aming mga Yes. videos. And sa mga Schwester na nagpa-follow sa atin, we have already, I think, 4,000 sa ating Facebook. Yes. And sa ating YouTube, meron na tayong 700. And sa ating Instagram, we already have like 1,000 followers. And thank you nga pala sa aming mga sa mga taga-suporta and sa aming mga bashers. Thank you. Uy, may bashers na pala tayo. Yes, Charas. ang dami nila. Hindi. Hindi. You know, I mean, it's sabi nga nila, it's part of the journey na magkaroon ng basher. But Yes. then, yun nga lang po, parati din naman tayo nagde-disclaimer dito. Everything that you hear and everything that the guests are sharing are purely their experiences. Yes. And we cannot invalidate those experiences. So, without further ado, sino ang ating guest? Pero hindi ka, ikaw magpakilala kayo. Ikaw magpakilala. Dapat ikaw pakilala kasi close kayo. Ako ulit? Hala, lahat pala ng mga nagiging guest dito, mga Mga friends. tropa. Mga tropa peeps. Okay, so our guest for today is actually under the family reunification visa. So, dito natin makikita or malalaman ng experiences ng isang Filipino na hindi siya nurse at kinuha siya dito under a family reunification visa. Okay, so without further ado, tingnan mo naman. Without further ado, let's welcome Paul! Paul, mag-mic ka. Hello! First of all, magpakilala ka muna. Hi, I'm Paul. I'm John Paul. KKEP, taga La Union. Ay, Ilocano! Ilocano. Ay, Mga Ilocano tayo. Ilocano kami. sa pangalan ko muna, ano muna Petty Officer, 3rd class. John Paul, KKEP 920348, Philippine Navy. Kasi hindi pa ako naka-resign. Hangpay. Hindi pa. Ano pala ako ngayon, nakalib lang ako sa trabaho hanggang September. Paul, kamusta naman ang buhay-buhay? Mabuti. Mabuti sa ngayon. So anong can you say about your ngayon experience sa pagpunta mo dito sa Germany? Experience pagpunta ko dito. Sa ngayon, okay pa naman. Nakaka-survive pa. Ano ba? Experience papunta rito is, syempre, bago ako pumunta rito, may mga pinagdaanan kami. Mahirap, pero habang tumatagal, na survive naman. Sa mga hindi po nakakaalam, I think bago lang si Paul dito, no? Kailan ka dumating? Dumating ako nung last December 2025, December 28. Alam na alam talaga ang date, Paul, ha? 28. Pero, before natin i-explore kay Paul ang pinagdaanan niya dito sa Germany, let's get a little bit of background. Kung ano yung ginagawa niya sa Philippines dati, ano ba yung work niya, sino at ano ba si Paul dati sa Pilipinas?
dati sa Pilipinas, nag-work ako sa military, sa Philippine Navy. Ay, ang Ay. dami. Isa pala siyang Yeah, militar. sa Philippine Navy, bali 11 years ako nagsaserve as a non-commissioned officer with the rank of Petty Officer 3rd class of Sergeant Wow. sa Army. Parang, yun, habang tumatagal, nag-work ako sa aviation. Sa Philippine Navy kasi may iba-ibang uri ng trabaho. Mayroon sa Special Forces, sa aviation, meron din yung mga nasa barko, nasa field. Sa akin, palipat-lipat ako eh. Napunta ako sa field, minsan nasa barko, pero nagtagal ako sa aviation. Oh, thank you for your service. Diba? So, pero yung experience mo doon sa dati mong trabaho sa military or sa dyan sa sinabi mo, nagagamit mo naman dito sa Germany. Oh, malaking tulong. Kasi yung experience ko, napakarami kong experience sa Pilipinas sa trabaho. Kasi pag nagsundalo ka, hindi pwedeng isa lang yung alam mo eh. From the start, napakahirap magsimula ng bilang sundalo, napakahirap mag-start as sa amin kasi private. Pag napagdaanan mo kasi yung private, doon mo makikita kung doon ka magiging utusan, lahat ng utos sa'yo, lahat ng ginagawa sa'yo eh, kasi ikaw yung pinaka-lowest mammal doon, ikaw yung pinaka-mababa. Hanggang sa mag-upgrade ka, magpaparanggo ka, magti-training ka ulit, schooling, yan. Hanggang sa ma-promote ka. Yan na, yung obligasyon mo lumalaki, pero yung rango mo tumataas din. Yan. Pero di ba sabi mo nga 11 years ka na. So it means hindi ka na inuutusan, taga-utos ka na. Parang ganun na. Kasi nandun na ako sa punto na nasa trabaho na ako na parang medyo relax na lang, ganun. May mga sariling tao na ako. Tapos na-deployment ko, may mga 4-6 ako na tao na sa akin nagre-relay kung anong gagawin sa buong araw. Ayan. Si boss pala. Si Bossing. Bossing. Diba? Pero na-experience natin dito yung mga skills ni Paul, lalo sa pagluluto. Sarap kaya niya magluto. Yes, but before that, syempre, what made you decide naman na mag-Germany? Oo nga, no? Di ba? Kasi sabi niya, 11 years sa Yes. Philippines, and I think meron ka ng stable life doon before, and now, nandito ka na sa Germany, and what made you decide here, to go here? Mahirap kasi mag-desisyon. Yun yung isang Pinag-isipan mo pinag-isipan ko talaga. talaga ng mabuti. Kasi sa 11 years, 9 years na lang magre-retire na ako eh. Kasi 20 years, pwede ka na mag-early retirement. Mag-pension ka na. Parang hayahay ka na, di ba? Sayang. Nakuha mo yung 20 years, 9 years na lang, magre-retire ka na. Doon ka na lang sa bahay. Kain tulog ka na lang. Depende kung anong gagawin, magtatrabaho ka pa ba o hindi na. Yun yung isa sa pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko, yung lumipat dito sa Germany. Kasi nakuha ko na rin yung rango na konti na lang pa. By next year sana mapropromote ulit ako. Pero mas pinili ko pumunta rito. Ano ba? Dahil sa asawa. Dahil sa asawa. Okay, so eto just to tell Bisaya. Bisaya ka, Mark. Bisaya ate. Just to tell everybody kasi si Paul is sabi nga natin, under family reunification visa. So yung mga requirements wag na nating i-discuss. You can always revisit our previous Yes. episode with Grace, no? And then dun nyo makikita kung ano yung mga pwede nyo gawin for family reunification visa. Ito naman, what gives us the curiosity naman is kasi tayo, alam natin, nurses tayo, alam natin kung ano yung mga napagdaanan ng mga nurses. Pero ang tanong kasi, ano ba ang napagdaanan ng taong, take for example, like si Paul, kinuha ng kanyang wife, pumunta Dito sa dito. Yes. So may itatanong ka ba?
Ang question ko naman kay Paul is, syempre, since hindi naman madali na pumunta dito sa Germany, after all ng sa work mo sa Philippines and then you going here in Germany, what was or what were the adjustments you experienced right after you arrived here? Mga adjustments, unang-una sa sa trabaho. Kasi yun nga yung nature ng trabaho ko sa Pilipinas. From military, nasa field ako ng aviation, papunta rito. Napakahirap kasi pagdating ko dito, yung trabaho ko dito is pero same lang naman, hindi naman mahirap yung trabaho dito. Pero nandun na kasi ako sa Pilipinas na medyo naka-establish na ako, yung medyo naka-relax na ako doon sa trabaho ko. Tapos pagdating dito, parang back to zero ka ulit. Parang umpisa na naman to ng na kailangan ulit Parang from scratch from lahat. the Oo. scratch na naman, from the start na naman. Siyempre yung lingwahe. So, paano yung language? Barrier nyo sa trabaho. Actually, mga katrabaho ko is puro Polish. Mga Auslander din, mga ano rin. Mga Polish. Kaya yung nagjo-German doon, isa lang. Ang German doon, isa lang. Tapos nagjo-German naman yung iba, pero kadalasan pag nag-uusap sila, Polish, kaya ang hirap makipag-usap. Hindi rin naman ako masyadong German kasi A1 lang yung natapos ko. So pag family reunion visa, A1 lang yung yung Actually, Ngayon yata wala. Minimum. Ayun, wala na. Wala. Wala na. Okay. Oo. Tinanggal na. Tinanggal na. Sorry, wala kasi akong idea. So, okay. So, ang question ko naman, ano palang work mo dito sa sa Germany? Sa Germany, nagtatrabaho ko sa isang car company, sa mga paparent, tsaka nagbebenta ng mga camper van as a all around. Ay, bongga. Ayan. all around. All So, around. Mechanic, welder, fitter, electrician, technician, All around ka pala. all around. ay, ganon. Pero ang kagandahan naman doon, at least alam mo na yung kung paano gawin yun, di ba? Madali lang naman, madali. Oo. Pero ang tanong ko, nung dumating ka dito ba last year, ng December, nakahanap ka agad ng trabaho? Hindi pa kasi piniprocess ko pa yung 3 months na di ba may 3 months sila na binigay na parang kukuha ng Mga requirements. IDs. Aufenthaltstitel. Yeah, So, dapat kailangan Residence permit. Oo, dapat ma-register ka pala sa Ma-register muna ako bago address. Oo. Tsaka yung ganon. Ay, 3 oo. months muna ako nagantay. After nun, saka palang 3 months, 4 months, dun pala ako nagka-work. Nagka-work. Oo. Tapos, naghanap ka lang saan mo nakita yung trabaho mo. Naghanap ako, pero yung may mga time na, syempre, hindi naman, nare-reject tayo sa, nare-reject yung application ko sa mga Rainigong, trinay ko lahat eh. Pero yun nga, yung sa kumpanya na yun, parang nagustuhan naman nila yung profile ko. Pinapasok agad nila ako. So, nag-apply ka sa iba't ibang jobs. Ano yung pinaka-requirement nila na bakit hindi ka nakukuha? Pinaka-requirements nila is yung language talaga. Anong minimum na sinasabi nila sa'yo na language? At least, wala naman silang sinasabi, basta nare-reject lang. Pero sa tingin ko, kailangan ng hanggang A2 or nakakapagsalita ka ng Deutsch, German. Kasi, yun Kumbaga- nga yung pinaka-ano nila mas importante daw yung language. Kasi, sa bagay, totoo naman kasi hindi kayo magkakaintindihan sa trabaho. Kumbaga yung conversational and Oo. conversation at work, dapat ma-shuffle, ma-manage. Mm. Kasi may point. May point Ah. din naman. Well, we do understand na kailangan talaga naiintindihan mo yung Oo. yung mga kasama mo, or else mali-mali na yung maturo or tinuruan ka nila. Oo, And then, oo. tapos hindi mo maintindihan pala. Tapos mali-mali din yung nagawa mo. Eh di, parang wala din. Mm. So, I think, isa yan sa mga challenges ng mga kababayan natin, ng mga Schwester natin, na if you are under family reunion visa, you are a spouse of someone who is already here, Mm. kasi hindi naman or A1 or hindi naman na requirement ngayon yung Mm. language.
So, yun yung magiging first challenge nyo. Yes. Siyempre maraming makaka-relate sa ating mga dependent na kinuha ng kanilang mga asawa dito. I'm sure marami pa yung mga nagdadalawang isip na pumunta dito, mag-Germany na kunin ang asawa, ganyan. And I think expect nila na dapat, isa yan sa mga expect nila yung rejection sa work, na hindi lahat tatanggapin tayo, of course. Hindi lahat happy, hindi lahat maganda. So, kasi ano nga sabi ni ano natin nung PDL natin, ala anfang sind schwer. Mahirap ang lahat ng simula. Yeah. Sino nagsabi niyan? Airports. Pero syempre, yun nga, dahil sa language. Pero siguro ako, ang masasuggest ko na lang, kasi syempre may mga waiting time yan, di ba? So, kung hindi naman stress yung time nyo while waiting sa Philippines bago kayo makapunta dito sa Germany, mag-aral kayo. Kung lalo na kung kaya lalo na kung kaya ng budget nyo, kaya ng time nyo, hanggang B2 level or kung hanggang saan kaya nung highest ano nyo at that moment dahil sa syempre kapos sa oras yan, may mga ibang gagawin, mga preparations. As much as possible mag-invest sa language kasi marami talagang companies, mga trabaho dito ang naghahanap talaga ng may language certificate. Lalo na ang alam ko mostly mga B1 eh. Kung talagang gusto mo medyo maganda-gandang trabaho. Okay, so papunta na tayo sa exciting part. Yes. I think kasi kasama din sa adjustment, 'di ba? Yung pagsasama nyo like sa case ni Paul. Buhay may asawa. Yes, kasi yung wife ni Paul is also our friend, Yes. si Madam Shini. Yes, Madam Chini. so shout out nyo naman siya. Hi, shower out kay Madam Chini Ah, Marie. andyan lang siya sa kusina. Ang pagkakasawa. Okay. So, kasama yun sa adjustments, di ba, Paul? Na magkasama na kayo ni Chini sa isang bahay. So, may trabaho si Chini ngayon. May trabaho ka din. So, paano ang hatian? Like, take for example, hatian ng gawain dito sa bahay. Naghahati ba kayo? Sa gawain sa bahay, Mm. oo, nagbabardagulan kami lagi dyan. Mga ganun. Hindi, joke lang. Sa, nung wala pa akong work, syempre, mostly ako nag-asikaso sa bahay. Pero nung nagtatrabaho kasi ako, yung trabaho kasi, pumapasok ako ng 7:45. Tapos umuwi ako mga 7 na rin ng gabi. 7, Ay, ang haba. 7:30, mga ganun yung trabaho ko. Ay, overtime. Over. Overtime talaga yung trabaho ko. Pero, kaya pagdating dito, si Mrs., siya na nagluluto, nagre-prepare ng pagkain. Ay, napakabait naman pala ng kumare natin. Napakabait ng asawa ko, di ba? Minsan naman, pag pagod siya, ako pa rin nagluluto. Pag weekends, pag walang pasok, o pag pagod siya sa work, pag uwi ko, minsan nagluluto ako. Tulungan lang para walang bardagulan. Nakakapag-date pa naman kayo. Nakakapag-date pa naman pag Yun mga naman pala. weekend, Kasama sa budget pa. shopping, ganun. Kasama sa budget. Kasama yun sa budget. Wow. Yung sahod niya. Yung sahod ko, Sahod. sahod namin. Nakakaloka. Pero sa work mo, sinabi mo pumapasok ka 7:45, 7:30, Oo. tapos umuwi ka din ng alas 7 ng gabi. Mm. Pero normal work hours natin sa Germany is 8 hours. So overtime siya. Oo. Bayad ba yung overtime mo? Bayad siya, bayad. Okay. O di paldo-paldo pala to si Paul. Umuwi ako nag-out ako mga 6:30, syempre magantay pa ako ng bus. Kaya 7 Mm. ako nakaka-uwi. Mm. 6:30, Ah, 7. Ako Pero overtime pa rin yun. Oo, No 6:30. wonder nakabili ka ng chest freezer mo. Diyan sa likod Just mo. joke yan. Chest freezer. So, ganun na nga. And when it comes to finances, sige, itap na natin. When it comes to finances, nasabi mo na yung sweldo niya, sweldo mo, or sweldo niya rin. Sweldo nilang dalawa. Sa finances kasi,
may sarili akong pera, yung pera niya, sarili niya rin. Aha. Pero yung sa bahay kasi, tsaka sa gastusin sa bahay, Dapat combine. Or hati kayo. parang hindi. Or Pero, mag-explain kayo, charot. Hindi kasi, 'di ba? Previous naiintindihan ko naman siya kasi marami siyang may sinusuportahan pa siya sa Pilipinas. Oo. Kaya yung sahod niya, Napupunta doon. kaya may mga binabayarin pa siya. Daming bayarin, shopping, mga ganun. Yung shopping talaga. Sinabi mo na nung una, shopping. Shopping. Shopping talaga. Pinag-check out niya nga ako kanina sa Temu, di ba? Temu, Amazon, mga ganun. Hindi kasi mga kailangan nyo din naman. Mga Mga kailangan nyo din pangangailangan naman. dito, syempre. Oo, kasi Kaya, nga 'di ba? mm. Nagsisimula kayo dito. Oo. Pero dapat talaga magtabi para sa future. Tsaka sa emergency din. Tama. Oo. I mean, isa yan sa dapat i-uphold nating pag-uugali ng mga Pilipino na dapat meron din tayo na itatabi, no? Although kahit minsan anak ni Henry C. Yes. Tapos biglang magiging anak ni Kapos. Charot. Ayun naman. So, Paul, since nandito ka nung December last year, so ilang months na ba? December, Seven. January, February, March, April, May, June, July. So, 7 months. 7 months ka dito sa Germany. Namimiss mo ba ang Philippines or nagkakaroon ka ng homesickness manchmal? Oo, syempre nakakamiss yung buhay ko sa Pilipinas. Sarap ka ng buhay ko doon. Malaki sa hulo ata ni Paul yun eh. Bus na yan eh. Sa sahod, hindi siya ganun kalaki kasi, pero sapat siya. Kasi yung sahod ko sa Pilipinas, yung gross ko, nasa 70. Thousand? 1,000. Oh my Pero, Hindi mo lang nangalahati ang sweldo ng nurses sa Pilipinas. May question ako, wala siya sa list natin. kasi, Na ano nyo ba, na napag-usapan nyo ba na, or sumagi ba sa isip nyo na, dito na lang tayo sa Philippines kasi okay naman yung work ko, ganyan. Or ano. kasi ayaw ni Mrs. eh. Ay, Kasi ang buhay niya daw nandito na. Parang ganun. So si Mrs. pa lang masusunod. Kaya, Under the ano side. tayo? European na kasi si sunod-sunuran Mrs. tayo. Under the side. Kaya kailangan, Ganyan talaga nagagawa ng pagmamahal. kailangan natin mag-adjust kahit na mahirap. Ganun, mag-adjust. Yan ang true Ako love. naman, pinili ko na rin na lumipat kasi sa tingin ko kaya ko naman mag-adjust eh. Yung skill naman na trabaho, siguro marami naman akong, hindi naman sa maraming alam, pero marami akong naging experience na trabaho. Kaya sa tingin ko kaya ko talaga mag-adjust. True. Sa sa umpisa lang talaga mahirapan, pero habang tumatagal, syempre, mag-upgrade tayo na At saka mag-upgrade ano tayo, eh, mag-upgrade. nabalitaan ko, may mga gustong bumili sa mga pagkain mo kasi sa mga hindi nakakalam, magaling magluto si Paul. So, pag nagluluto siya, may mga gustong umorder sa kanya ng mga pagkain. Yung mga nagre-request ba magpaluto, gano'n. Sample na lang natin. Ano Okay. nga ulam natin ngayon? Lechon belly. Yes. Siniganggang. Mm. Yes. So bale, 'yon. 7 months na siya dito, no. Nakapagbenta na nga siya sa sa Cologne eh. 'Di ba? Nagpunta siya ng Ube Fest, tama? Okay. Kamusta naman ang Ube Fest at ano ang mga binenta mo doon? Nung una kasi, sinamala ako eh. Tinawag ako para Nino? magbenta ng cousin ng mother ko. Kasi nasa siya, Frankfurt. Nung una, tinawag niya ako sa sa Dusseldorf ata. Ay, oo, naalala ko na kwento ni Chingy na nag-Dusseldorf kayo. Oo, kasi kinailangan na tao para magbenta ng halo-halo. Halo, tita. Baka nanonood naman si tita. Madala ka halo-halo, tita. So, naubos yung halo-halo. Grabe, ubos-ubos. Nakabenta ako ng marami. Nung unang benta ko ng halo-halo, nung pauwian na, saka dumami kasi Ilang araw ba? nung una, isang araw lang. Okay. Tapos nung sa Ubi Fest, 2 araw. Okay. Tapos na sold out lahat. Mabilis na ubos kasi nung sa Ubi Fest, sobrang init eh. Ay, totoo. Pero hindi naman ako nakapunta. Makatotoo ah. Hindi, parang heat wave yun, di ba? Oh, heat wave Init. yun. Heat Sobra wave time yun sa Europe. Kaya, Yes. kahit wala nang sahog, gusto nila ice Kahit cream gatas na lang? Tsaka gatas na lang, okay na sa kanila eh.
Ay, Kasi, Parang nakakaloka. kung yelo na lang, gano'n. Nakakaloka. Tsaka magandang business yun, malaking kitaan. So, Kaya sa bagay. ang Very business-minded talaga tong si ano. si Oo, Paul. tsaka sasabihin ko, hindi lang sa pagluluto, yan, naggugupit din yan siya. Actually, papagupit ako mamaya sa kanya. Ay, nakita ka naman niya? Oo, one time. Ano naman pala talagang skills, ano natin dito, skills friend. Oo, kasi nakwento nga ni Paul dati, yung mga kasama sa barracks ba? Yan? Sa Yung mga kasama niya sa Pag barracks. nagtitraining kami, ako nagugupit sa mga kasama. Hindi ba? Di ba, magtatayo tayo napag-usapan namin magtatayo ng restaurant niya. Ano pangalan? Ano pangalan? Peppa G. Peppa G. Peter, Paul, Gerald. Si Peter, si Pepe. Tapos si Joe, ako yung Gerald. So, Peppa G. I-promote ba natin yung, Pipa po? Charot. Ginaya ko lang yung Pipa po. Ay, oo. Pipa G. Authentische Philippinische Küche. Ganon. Oh, kaya kayo mga Pinoy na gustong bumisita sa Gutingin, baka next year meron na kaming restaurant. Pag-train mo. Claiming, 'di ba? Mm. Why not? Malay nyo naman, 'di ba? So ayun na nga, dahil 'di ba, nagtatrabaho ka na like almost 12 hours a day. Meron ka pa bang pastime para sa sarili mo? Pag hindi masyadong busy, minsan may nagpapaalaga ng mga aso sa akin. So, may bayad pa rin. Siyempre, may bayad yun. Pera yun. Diskarte. Wala talaga tong friend natin. Papalaga ng aso, minsan tinatanggap ko, mga ganun. Siyempre sayang yung dagdag kita. Pag wala naman, minsan, ano pa bang ginagawa? Nagka-karaoke dito sa bahay. Bumili ako ng karaoke. Kaya pala ang lalaki ng mga nila dito. Ano pa ba? Sa mga hindi nakakaalam, dito kami sa bahay nila, Paul. Thank you so much, Paul, for accommodating us. Yeah. So bale, yung mga nagbabakasyon na Oh, kunwari nakakilala, tapos may alagang hayop, sa'yo ipinapaalaga. mga aso. Pero pusa hindi kasi... Oo. Oo. Pero Tapos, ayun, pero at least 'di ba another income. Why not? minsan yun nga, nagluluto, nagbe-bake. Ay, baker Yan, din pala nagbibigay siya. Na kahit Ay, ano oo, lang. 'di ba nagluto ka na kay matamis nung nakaraan yung Oo, oh, yung masarap nga 'yun. Nagbe-bake yung mga tinapay kahit ano lang. Kung ano lang magawa. Nagdadala ka sa trabaho mo ng pagkain. Oo, nagtry ako. Nung nakaraan kakadala ko lang ng salad eh. Kaya gustong-gusto nila. Parang Anong ngayon lang- salad? Yung fruit salad. Ah, yung Oo, fruit parang- salad natin. Parang ngayon lang sila nakatikim ng pagkain ng tao. Uy, grabe ka Joke lang. Pero Tapos may time na nagluto ako doon ng 4 na putahe. Nagluto ako ng adobo, naglumpia, pansit. napakaswerte naman ng mga Tapos may dessert na leche flan, tsaka Full pasta. meal. Pasta. O, nagluto ako ng pasta na... Pinoy style. Oo, gustong-gusto nila parang... gustong-gusto nila. Kaya naisip ko baka magtayo tayo ng restaurant dito. Yan. Manifesting, magtatayo tayo ng restaurant dito. Papa Grabe ka G, naman Papa- maging katrabaho. Paano pa kaya pag nurse to? Oo. Tuwang-tuwang ang buong station yan. Ako nga, hanggang lumpia lang yung nadadala ko sa station eh. Ikaw ba, sis? Yun nga, pansit, ganyan. Hindi ka na to. Hoy, Papansin. Hoy, in fairness, nakapagdala ko ng pansit pero in-explain ko sa kanila, sabi ko, alam nyo ba, na merong kasabihan sa Pilipinas pag nurse ka, na pag nagdala ka ng pansit sa trabaho, matutoxic O, ka. sinabi ko ngayon sa kanila sa mga kolegan ko eh. Kasi, Nagluluto rin ako, so nagdala akong pagkain. Tapos, gusto lang gebrate ni noodle daw. Sabi ko naman, try ko, pero nagdala ako once ng gebrate ni noodle. Hindi naman ako na-toxic. I think sa Philippines lang yan implied. Oo, baka pa Philippine lang talaga Tsaka siya. sinasabi ko din sa kanila na sa Pilipinas lang din naman talaga yon. Depende naman kung ano yung paniniwala nyo dito. Kung ano yung paniniwala nyo dito, yung paniwalaan natin. yes. Di Di ba? ba? Naniniwala. Sabi, ano lang yung coach. So parang galit tayo. At saka, na-stress na ako dito sa pasa-pasa mic namin. Oo. Pero kasi guys, naiwan namin yung isa. Pero sa malayong lugar kasi namin naiwan. Pero nagagawa naman ng paraan. Basta Yes. So, going back sa ating sa ating guest natin na si Paul, worth it ba na nandito ka ngayon sa Germany?
Masasabi mo na ba siya ngayon sa 7 months mo dito? Sa 7 months kasi hindi pa. Parang pero yung, syempre makasama yung asawa, syempre worth it yun. Na nandito ka na, May kinikilig na ilang, kami, LDR kami. Ilang taong kay LDR? Secret. Ay, nako. Kaya, So, ayun, LDR pala kayo dati. Okay. kaya tapos, yun, nakapag-decide na lumipat na dito para, yun, makabuo kami ng pamilya. Ay. Very family man. Family naman. Ano pala? Nakakaloka. So yung kwarto nyo nagiging hard din pag gabi? Hindi naman masyado. Nakakaloka. Sa akin kasi tuyong-tuyo na eh. Ay, totoo ba? Yung hindi ako, wala akong garden sa bahay. Oo, Hindi plain naliligan kwarto eh. na lang talaga, no? Plain kwarto lang talaga siya. Eto, malapit naman yung Black Forest. Booming na booming! Nasamin ako, bahala na kayo magbigay ng May kulay. nakaalala sa'yo, sis. Yun nga, siya yung magbigay ng Black Forest sa akin. Charot. So, ayun, pag lumalabas ka ngayon, eto, kasi syempre importante ito. Pag lumalabas ka ngayon, nag-grocery, may binibili sa labas, mag-isa mo lang, wala si Chini, ano ka na, komportable ka na, like, hindi ka na na-intimidate kapag may, like, German yung nagsasalita. Hindi naman na. Kasi medyo nakakaintindi naman na. Hindi katulad nung umpisa na, nung last na visit ko dito, Ay, nagbakasyon ka. nagbakasyon ako dito. Hindi ba nagkita pa tayo? Nakasalubong kita. Umalis ako oras, alas 2 ata ng alas 2 ng umaga. Oo. Ay, tanghali. Hindi madatanghali, tanghali. Mga alas 2 ng tanghali. Tapos, nakabalik ako, alas 8 na ng gabi kasi naligaw ako. Oo, nawala siya. Tapos, syempre, wala pa siyang internet. Nalobat yung dalawa kong phone, wala internet. Hindi ko alam pa uwi. Tapos umuulan ng lamig. Tapos, ang gamit niya, yung jacket ni Chini. Ay, yung mahaba. Oo, kasi di ba, syempre, maliit siya. Problemado ako nun. Suot niya yun. Hindi ka nawa. Buti Nawala talaga ako kasi paikot-ikot na ako. Sabi ko, kakamukha yung bahay, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Since napag-usapan naman na talaga natin yung grocery, Anes. So, ano yung sinasabi mo sa may cashier pag nagbabayad ka? Mid-cart, bit. Gusto ko yan! Hindi ka nagbabayad ng bargain? Meron. Meron naman. Kasi may mga cash ako eh. Ah! Marami siyang cash. Sa culture shock, di ba nga sa Pilipinas, sa grocery, iba eh. Di ba? Ano naman yung napansin mo dito nung dumating ka? Yung una mong nag-grocery ka, ano napansin mo? Grocery. Parang... Di ba ikaw yung nagpapak? Oo, ako nagpapako. Kasi parang... Packer ka? Hindi. Baka may experience din siya, no? Kaya parang wala lang sa kanya. Naging dicer ka ba dati? Hindi naman. Because- Parang kailangan mo magmadali kasi may susunod sa'yo. Kailangan mo may pack yung mga binili mo. Yun yung culture shock ko dati. Ang bilis eh. Ang bilis dati kapag nag-grocery ako. Oo. Minagic mo lang. Tapos yung hindi ko pa nga naintindihan, di ba? Oo. Yung binuhat ko lahat ng mga So, grocery ko. in fairness, ngayon, na-notice ko, parang nalilesen na yung ganong problema. Yung ganong shock na parang mabilis. Kasi last time sa Penny or sa Reve, parang medyo slow na sila. Siguro na Na-notice ko. Baka arbitong yun, sis. Oo, baka nagpa-practice pa lang. Ano ba? Siguro hindi pa siya hindi pa siya eingestellt. Hindi pa talaga siya Province-side. Oo. Well, di ba sabi mo sa kanina sa work mo, puro Polish yung mga kawork mo. May German kang kawork. May isa akong German na kawork. Kamusta naman sila sa work mo? I mean, yung nila, pag-uugali. Yung mga boss ko mabait. Ayaw nga nila ako tanggalin eh. Ay. Kasi Iba talaga kapag skilled. Yes. yung mga boss ko mabait. Pero may isa rin sa trabaho kasi may hindi mo kasi maiwasan na may isa na Meron talaga. German or hindi, Polish? Polish. Ah. May gusto ko ng batukan kasi hindi ko alam yung rules dito kapag binatukan ko yun eh. At least nagsusturok halten siya, hindi siya aggressive. Pag ganun na lang, Hindi. isipin mo na lang na,
Okay, si Lord nang bahala sa'yo. Sa, karma, Sa- karma. yun nga, minsan nireklamo ko siya nirereklamo ko siya sa boss ko kasi minsan hindi ko Matibla. Hindi mo matansya. Hindi matansya ba? Baka ako Magdilim yung paningin mo. Kaya minsan sinasabi ko sa boss ko para malaman nila na ganun yung pag-uugali niya. Pero, Tama naman yun. kaya minsan, sinasabihan daw siya na maglaylo, parang gano'n. Magbago. Para, Mag-resign na lang siya. Oo. hindi rin siya pwede mag-resign kasi 4 lang kami nagtatrabaho. Oo nga. Tapos ang ending, magre-resign ka din. Kasi dito sa Germany, uso talagang personal mangel, yung talagang kulang talaga sa mga employee, sa mga empleyado. Yan yung problema, kaya kailangan mag-overtime minsan, which is nakaiintindihan naman natin. Kahit saan naman sa mundo may mga, not only sa Germany, meron talagang personal mangel. And also, not only sa hospitals. Yes. And also, not only sa hospitals, no? Kagaya niyan sa... Sa inyo, sa pinagdi-DJan mo. Oo, minsan Kulang nag-overtime ka, ikaw din. naghuhugas minsan ng baso. Oo. Ay, hindi totoo. Totoo yun. Naghuhugas, oo, nagulat ako. Nandun siya sa taas. Oo. Wait lang, ay, chika ko. Nandun siya sa taas, naging DJ si Bakla. Mamaya may lumapit na na katrabaho na doon. JJ, pwedeng tulong ka sa baba. Sabi ko, si Bakla, naging ano na rin dito. Dishwasher. Hindi, pero ano yun? May extra bayad yun. Okay. Kasi hindi ko naman tatanggapin kung wala. Sino ka namang Sino mag-iwan? ka Oo. May extra bayad yon kasi separate yung hours ko sa pag-moderate sa karaoke. Separate din yung hours ko pag nasa bidinong Okay. or doon sa may likod ng bar. So, yun lang yung explanation doon. Pero yeah, at the end of the day, meron talagang personal mangel. Alam ko Yeah. naintindihan mo yan. Pero ang kagandahan doon, pag nag-overtime ka talaga, bayad ka. Yes. Hindi thank you. Yeah, pwede magtanong. Ano, Sa buong buwan mo na overtime, magkano nakukuha mo sa overtime lang? Kung okay lang sagutin na. sa overtime siguro maabot. Yung last na nakuha ko pero may absent ako. Nasa 340, 350. Kasama ng overtime doon? Overtime lang yun. Okay na, carry Oo, na, 350 no? Overtime. Yeah, 360, 370. Overtime, sa overtime. Pero ang sahod ko kasi, yung gross is 2,500. Alam na alam. Ah. Siyempre. Pero ang first issue mo is bayad naman, tama? So yun ang, guys, ang one of the most important parang things. Ano siya, half? Oo, Half ganun sa- naman talaga. Half ng employer, half ng ano. Di ba ganun din naman sa atin? Bayad ng employer yung ano natin. Pero eto, pero sa mga gustong like mga mag-apply, mga bago dito, ang una yung titignan din talaga kung may first issue kayo. Huwag kayong kuha ng trabaho. Dapat may first issue talaga. Kasi dapat matik yan na may first issue. Kasi kung may mangyari sa inyo, magka-accident or something, kawawa kayo, talo kayo. Tsaka sis, ang naano ko dyan is always dapat magtanong. Yes. Kasi una sa lahat, hindi natin, kung nursing profession lang din naman, okay lang kasi naiintindihan natin, alam natin ang proseso. Pero pag sa ibang field kasi, like sa'yo, mechanic, all around, so wala kaming alam. Lahat ng mga kaibigan mo dito wala kaming alam. So dapat magtatanong at dapat mag-sure ka na parang hindi ka ba aabusuhin. Kasi at the end of the day, mapapagod ka. Ikaw din yung, kumbaga, mag-give up sa self mo. Or else, ay wala. Kasi minsan pag may Arbeitsbelastung ka na, hindi na maganda ang Quality. hindi na nagiging maganda ang quality ng trabaho mo, naaapektuhan lahat. So, Yes. yun yung isipin natin, yung hindi din tayo maaabuso. Kasi meron tayong kakilala dito na, alam mo yon, porket ganyan, naaabuso siya na bago. So, ang pangit tignan. Yes. So ayun na nga, syempre OFW, masasabing OFW ka na ngayon, nagtatrabaho ka na. Nagpapadala ka na ba sa Pilipinas? Or nagpapadala ka ba sa Pilipinas? Sa bahay kasi hindi nire-required na magpadala eh. Kasi kasi sa bahay si mother ko lang nakatira tsaka yung kapatid ko call center siya yung nagsusupport sa bahay. Tapos yung ate ko nandoon din. Parang ano kasi kami, parang kung
kailangan ng ganito, o hati-hati, magkakapatid, o tagi 1,000, ganun lang namang kailangan Maganda. namin. Ganun lang sa bahay, hindi kami mag-obliga na Nabuhayin mo yung buhayin mo ganon. yung ganito, ito, paralin mo to. Oo. Pero nagsisave ako ng pera para just in case na mangailangan. Merong May huhugutin. huhugutin. Talaga napaka-importante. Tama. Pero when it comes to that, when it comes to finances, 'di ba, napag-usapan na natin when it comes to finances, nag-uusap kayo ni Mrs. kasi si Mrs. mo nagpapadala din sa Pilipinas. Tapos ikaw minsan, hindi naman every month, pero nag-iipon ka rin tsaka nagpapadala ka rin sa Pilipinas. Napag-usapan nyo na ba yan as mag-asawa beforehand or paano ba ang setup nyo dyan? Ang setup kasi namin sa, yun nga, yung sinabi ko nga, diba? Ang setup namin sa pera, ang gusto ko kasi mangyari, yung sa pera is, mayroon talaga may tabi. Kung wala man siya may tabi, may maitabi ako. Para kasi yung sahod niya, yung sabi ko nga sa inyo, di ba? Sahod niya. Para may nagpapadala siya sa Pilipinas. ako naman, nagpapadala rin naman, pero hindi ganun kalaki. Oo, kaya, Ang maganda nga dyan, syempre, nag-uusap sila mag-asawa. Oh. Hindi lang siya one-man decision. Yun ang kagandahan. Syempre, mag-asawa kayo. It takes Dapat. two to tango. Yesterday, once more. Mm. Anong masasabi mo, May Simon? nangungutang sa'yo, Paul, sa Philippines. sa Pilipinas, marami. Oh, ayun na nga Marami. tayo. Kasi ano yan, Babalik ulit tayo sa topic na kamusta? utang. Sige, Mga go. ganun. Kamusta? Ganun lang, kamusta? Kamusta? May pera ka ba dyan? May nagbayad na ba sa'yo? O Ay. may napautang ka ba na hindi nagbayad? Ay, pinapautang naman ako doon. Yung mga tropa ko doon na pinapahiraman ko minsan pag kailangan. Mhm. Pero tiwala naman ako kasi mga matagal ko na nakasama. Mga tropa talaga, no? Mga repa peeps. Pag hindi, endorse kita, pabugbog kita dyan. Ay, ganon. Abugbog burn na. Abugbog burna. Dali lang naman madali lang kausap yung mga kasama ko doon. Kaya, Akala ko madali lang ipabugbog. O madalang pa. So, yung respeto kasi, yung respeto nila sa akin, parang malaki rin yung respeto nila sa akin. Kasi yung time na mga ano pa lang sila, yung tinuturo ko sa nila, na-adapt naman nila. aba dapat lang matutong sa respeto. Sila nga yung nangangailangan. Oo. Sila pa yung babastos sa'yo. Oo, nakakaloka. Di ba? Pero may mga ganon. Aminin nyo yan. Sila na ngayon nangailangan, sila pa yung hindi na tayo mag-stop. Charat! So, ayun na nga. Masaya ka ba dito? Satisfied ka ba dito sa Germany? Masaya, Yun na lang. masaya. Kasi nakakasama ko yung aking asawa. Tapos sa trabaho naman, parang nag-ano pa ako nagsisimula pa lang Parang ayoko kasi sa trabaho, ayoko kasi maging stable sa trabaho ko. Ayoko magtagal. Kasi may gusto akong marating ba. Parang marami pa akong gustong makuha. Parang ganun. So, ibig sabihin, sis, sa trabaho niya ngayon, wala siyang mararating. Chares! Chares, joke lang. Hindi, ang gusto niya is, siguro, sabi niya nga, gusto niya ng, gusto niya level up. Parang gusto ko So, anong mag-upgrade. plano mo? Paano mo i-level up ang sarili mo? Bali nakaplano na ako. Bali by September parang Einstufung sa tapos Sa language sa ba? language. So tell me more. Kung pasyente, tell me more. Kailan nung Thursday nag-Einstufung ako sa language. Tapos mag-start ako ng course sa parang binigay sa akin yung A1.1. Kasi mag-start ka ng A1 and A1.1. Parang ganun. A1, A1. hanggang point yan. A1, A1, 3? A1.1, A1.2. Parang ganun. And then Tapos B1.1. big, Ah. A2, A2 muna. A2.1, A2.1, A2.2, parang ganun. B1.1, B1. Ano yun, self-bestseller ka? Ano yung kailangan mong bayaran or free? Ang nila, pag may mini job ka o tile site ka, parang yung sahod mo kasi maliit lang. Kaya gagawin nilang libre. Parang i-endorse nila na Fault site ka ba? fault site ako. Fault site ka. Sa ngayon, wala pa kasi pupunta pala kami sa school ang Nagpaparegister pa galing. kami. Ang sinabi kasi dun sa pinag-exam ko nung nakaraan sa Einstufung, Mhm. pag wala ka namang trabaho, syempre yung misis mo nagsusupport sa'yo,
magbabayad ka. Oo. Kasi parang sa tingin ko sa tax yun parang tinitingnan Mhm. kailangan nagbabayad ka ng tax para malibre ka, parang ganun. Ang galing. Oo. Kailangan may mini job ka kaya naka-tile site ka para ma-cover yung yung enrollment mo parang libre. Kasi nasa babayaran mo per course is nasa 229 something 23. Gaano katagal ang isang Isang course? Parang abot siya ng 2 months mga ganun. Kasi Ah. siya sa hanggang maka B1 ka nasa 7 months daw, 7 to Mhm. 8 months parang ganun. Kailangan mo ba mag-take ng exam per course or hindi? Oo, Okay. meron. Kaya nga, pag nagbayad ka, sabi nila, pag nagbayad ka, pag naipasa mo yung exam, yung 50% ibabalik nila sa'yo. Ay, ang galing. Ngayon ko lang nalaman to, sis. Ako din. Sa akin, pero alam ko, naririnig ko na dati before pa na meron talagang integrations course yung mga under family reunification visa. Yun yung narinig ko. Pero specific na, ayan, mag-Einstufung ka, na merong A1.1, A1.2. Ngayon ko lang nalaman yan. It's a good topic na at least na top natin. So, para sa mga Schwester natin na may mga experiences about that, also from other Bundesländer, or dito sa Gutingen Yung mismo, mga may mga nag-reunification na dala yung asawa dito. Oo. Comment kayo dyan, guys. mag-comment kayo kasi this is still kumbaga not our forte to explain. Yes. So baka meron kasi natap lang. Yung topic niya Hindi natin na prepare ang ganitong tanungan. So baka meron kayong ma-share and then we could maybe make another video to explain this one. Yes. We will read the comment. Mm. Tapos yung comment na yun, Pwede nating gawan ng ng quote mini- of the yeah, day. Or quote of the day or mini video Mm. Na we could explain how this parang tong gantong work or I mean ganitong process works, no? Tapos yon. So nag-Einstufung ka. So magtatrabaho ka while doing that. Yung sa Einstufung kasi, di ba, doon mo ma-determine kung anong level ka na ng Mhm. German. Mhm. Tapos, sila magsasuggest kung saan ka Level. kumbaga evaluation. Ano pa lang sa Kaya parang evaluation, evaluation. oo. Evaluation. Mukhang Tapos- kaya naman na ni Paul yan. Yun nga. Evaluation. Tapos yun, suggest nila 1.2 sa akin. Tapos, A1.2. Hindi na ako balik sa A1.1. Kasi may certificate din ako sa Pilipinas. Kaya yun, sinuggest nila A1.2 or A2.1. Pero gusto ko sa A1.1. Kasi mag-start sa umpisa. Oo. Parang mahirap kasi pag Mag-skip. mag-skip. Ready ka na ba? Parang ready naman na. Kasi mag-start yun sa September, nitong September. Bali, magpapaalam na ako sa pag naka-register ako sa school, magpapaalam na ako sa trabaho, tile site. Kung ayaw nila akong i-tile site, magre-resign ako. Ayun, yun sana yung next question ko kasi nga sabi niya full site siya eh. Parang So if magta-tile site ka, then I hope payagan ka ng Yes. ng employer mo kasi Kaya- pero actually kahit saan naman wala silang say kasi ikaw din naman ang magde-decide nun. Pero parang nabanggit ko na isang beses, parang sa kanila kasi gusto naman nila. Parang wala silang problema kasi ayaw nga nila ako tanggalin. Tapos, yun pala, isang requirements doon is yung binigay ng rat house na papel, parang recommendation na mag-aral ka ng ganito. Oo. Ay 6 months, parang ganun. Oo, kasi kailangan din nilang sundin 'yun. Kasi hindi mo ma-develop ang language skills mo pag hindi mo aralin, hindi mo pinasok 'yun kasi part ng integration mo 'yun eh. Kumbaga isa 'yan sa mga perks na binibigay ng Germany. Yes. Kasi ayun nga, sabi nga natin kanina, nag-start ka lang sa A1 then pumunta ka dito, Yun nga. 'di ba? So, hindi So ka kasi makakaano talaga dito. Hindi ka makakahanap ng makakapili ng gusto mong trabaho. Yun, madami ako in-applyan. Mga electronics, kailangan ng B1. Sa Oo. security, kailangan din ng B1. Siyempre,
mag-exam kayo, maglalaro. Yung mga exam doon, syempre, kailangan matutunan yung language. Yes. Kaya, yun yung isang goal ko muna ngayon. Goal. Anong pinaka nahirapan kang adjustment dito sa Germany? Adjustment dito sa Germany. Yun nga, ay... Pinakamahirap. Pinakamahirap, pinaka. Yung sa trabaho, tsaka sa weather. Sa okay. weather kasi sa Pilipinas, mainit lang eh. Dito may may yelo eh, may lamig eh. Dito sa Pilipinas may malamig naman pag pero yun, may winter. Tapos sa trabaho talaga, yun. Sa trabaho. Language. Given na yun eh, given na yun sa trabaho yun, na mag-start ka ulit sa umpisa eh. Sa language yun, isa. Language. Isa pa yun, language talaga. Kasi hirap makipag-communicate pag di mo maintindihan pinagsasabihin ng mga kasama mo. Sa true Kaya lang. ang ginagawa ko sa trabaho, puro translation eh. Ay talaga, kayo ng mga, syempre nga Polish Ita-translate yun. nila. Pero pag nag-German sila, tapos na minsan naiintindihan ko naman, ginagawa ko na lang. Pero hindi na ako makaribat eh, kasi okay na lang ako eh. Okay. Hindi ako makaribat kasi hindi ko maintindihan eh. Ay nako, alam mo, RIP talaga sa mga panahon na gusto nating magsalita Oo. at ipagtanggol ang ating sarili. Kaso hindi natin alam kung paano. Na-imagine natin yung sarili natin sa kanya, no? Oo. Yes. I mean, alam nyo kung gaano kahirap yun na gusto mong i-express. Gusto magpakita ng pangil. Charot! Gusto mong i-express yung nararamdaman mo. Kaso, nagsusuruk-halten ka kasi nga, hindi mo nga ma-express in German. Yes. So, parang it's reminiscing the past. Noong araw. Oh, pero ngayon, ready na makipagbardagulan tayo. Kabalabas ako dyan, mabait ako. Ay, totoo! Mm, Dahil dyan, susubaybayan natin ang journey ni Journey. Paul Yes. sa kanyang language journey and ang tawag dito, level up journey. Okay, may question naman ako which is wala na naman siya dito sa ating Cue list, cards. Paul. Naisip nyo ba or ikaw or asawa mo na lumipat sa ibang country aside sa Germany? Sa akin hindi. Pero yung asawa ko, oo. saan? Sa US. Kasi pinaglalaban niya na mas better daw ang life doon. Kasi mas malaki ang sahod. Tapos mas marami daw opportunity. At mas parang Ipon. yung ipon. Tas yung language barrier, English lang. Parang ganon. Pero anong take mo doon? Okay ba sa'yo or if As ever a man? Yeah. 7-month-old Filipino here in Germany. Sa tingin ko, ngayon kasi nag-establish pa ako dito kung anong mga plano ko eh. Kaya wala pa akong masabi din eh. So, let's Pero Yeah, let's cross the bridge wala pa when akong, we get there. parang pala ako eh, nagsisimula pa lang dito eh. Parang, Pero totoo naman kasi yung sinabi ni Chini na malaki talagang sahod doon. And lots of opportunities. pero alam mo, personally, ikaw di ba gusto mong mag-US talaga? Yes. Ako That talaga, was the plan. na natin yan, na-tackle up na natin yan. Pero ako personally, sinasabihan din ako ng tito ko and ng aunt ko sa Australia right now na mag-exam daw kami. Punta ng NCLEX, punta ng US. Kasi my uncle is also living in the US sa Florida. Hi, Tito! Oh, mga Shout out sa aking BFF sorry, and family in the US. Tito, and yung Hi. tita ko And sa your Australia. family Hello. too. Yes. Eh di ba nga, nag-US ako nung last 2 years ago. And Mm. nakita ko kung paano yung, like for example, daily life. Wala silang malaking transportation system. Yes. Wala silang, kumbaga lahat bayad mo, lahat parang hindi ko na-imagine yung, for me lang ha, parang hindi ko na-imagine yung self ko na I'll be going to the US. Sabi nga, you look homeless kapag wala kang car doon eh. At the moment, kasi hindi natin malay ko ba, pero dati kasi ganun din yung sabi ko eh, I do not see myself working in Germany. Yun din yung Yeah. sabi ko dati.
Pero look at where I am now. Tingnan mo ito nagbalak, oh. Oo. USRM. Oo nga, dami mong ano. Hindi ka lang USRN, UKRN ka pa, ha? Ano masasabi mo doon? Ang take ko naman dyan, gusto ko lang ng parang backup plan. If in case na something goes wrong here in Germany, like for example, mga war, at least meron akong backup plan na pumunta sa ibang country. Yun lang naman yung ko. And at the same time, doon kasi yung family ko. So, for example, yun nga, lahat na getting worse here or something. At least mayroon akong mapupuntahan. Yun lang naman sa ko. Basta masasabi ko lang, sabi nga ng kanta, lead me Lord. Yun na lang. Bakit natawa kayo? Diba, lead me Lord, bahala na diba, lead the way Lord. Ikaw nang bahala sa Basta, as of the moment, masaya naman ako dito sa Germany. Okay, may question naman ako ulit kay Paul since na I'm definitely may mga katulad niya din na nasa Pilipinas na soon mapupunta dito sa Germany. Anong masasabi mo sa kanila? Or, I'm sure nagdadalawang isip pa sila na pumunta dito. So anong masasabi mo sa kanila? Yun nga, kung matagal pa naman yung process nila, isabay nila yung pag-aaral talaga. Kasi pagdating nung nagkamali nga ako kasi nung nasa Pilipinas ako, A1 lang yung kinuha ko. Dapat pala tinuloy-tuloy ko na kasi wala naman akong ginagawa eh. Halos wala naman akong ginagawa nung nasa Pilipinas ako. Oo. Maganda yon kasi ngayon ko lang din ngayon lang na-realize na oo nga no, kasi most of the people ang daming nagmamadali na ay okay, sige, bilisan natin ang pag-process ng papers para makapunta ka na agad dito. Kasi kumbaga ang parang nagiging notion nila is para at least nandito ka na. 'Di ba? Pero sadly, we have here one reality na pwedeng mangyari sa inyo na yes, you had your A1 course in the Philippines, but then it is still a struggle. Sa atin nga, nakabito tayo eh. Pero nung nagsimula tayo dito, struggle din eh, 'di ba? How much more for a person who only has an A1 certificate. So ayun nga, it's very good advice 'yan sa mga kababayan natin sa mga Schwester na na gustong kunin yung mga husbands or wives nila na magpunta dito. So it's a very 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 good advice. Kaya nga sabi, my fiancé and I, fiancé, shout out Gerald, hi babe, I love you, yes, see you in October. Yeah, we already discussed about it, sabi ko sa kanya, na kapag dito na siya, before siya pumunta dito, kailangan may B2 na siya. Yun. Yeah. Yes, na actually nag-aaral-aralan kaming dalawa. Tsaka yung isang talaga doon nga, isang advantage is that mas konti na ang rejections na ma-receive mo. Yes. At saka yung adjustment hindi na ganun ka. Yun yung naano ko kasi let's take for example kung si Paul pala nakapag B2 sa Pilipinas, 'di ba? Siguro Natanggap ka na ng mabilis lang, 'di ba? mabilis lang, tsaka makakapili ka ng gusto mong trabaho. Oh. So advantage 'yan. So that's one thing na sinabi ni Paul, which is kung kaya namang wag madaliin. Yes, huwag magmadali. Oo. Pero kung talagang need na Kung dringend na. go na. Hindi naman na siya required. Oo. Ano naman sa inyo, ano lang ang you have to think na it's not always sunshine. It's not always sunshine. Meron ding rainy days, kumbaga. Meron ding rainy days. So So eto na. Malapit na rin nating episode. Meron lang akong gustong itanong. Kaninong tanong yan? Galing? Actually, tanong Anonymous? Anonymous. Anonymous. Ano ang ginawa mo or anong adjustment mo from being in a LDR relationship? Tapos LDR from being in LDR to face to face to being a married couple like for 7 months ng kasal, di ba? Tama ba? Ilang months na kayong kasal? 1 year na. 1 year pero magkasama 7 months.
Okay. Oo, 7 months face-to-face na mag-asawa sa LDR. Adjustment. Siyempre, masaya kasi nandito na. Ay, Pero, siyempre, hindi mo maiwasan mag-asawa. May mga pagtatalo, pero Magdagulan. tatagulan. Minsan gusto na umuwi ng Pilipinas. Mag-book na ako ng ticket. Ay, sino nagsasabi ng book ng ticket? Siya, Yeah. ikaw mo. Ako minsan. Uwi na ako. Uwi na ako. Sabi ko. Pero naayos naman. Hanggat napag-uusapan naman yun. Paano mo susuyuin si Mrs.? Mga away naman lahat naman ng away na Paano pag-uusap sinusuyo na. si Paano sinusuyo si Mrs.? Mahirap. Oh, may pagkaano siya, no? Pagka, May Pringles. mahirap. Ayun na yung mga time na nagiging hard din na ang ano. Yes, yun na nga. Kailangan yun. lang, Black konting, Forest. konting lambing. So sabihin mo kung gaano ko mahal si Mrs. bago mag-end ating show. So, yung message mo lang sa Mrs. mo. Nandito siya. Sige. Ano masasabi mo sa Mrs. mo? Sa aking asawa. Patuloy ka lang. Sa ginagawa mo. Grabe ah! Magugas ka lang ng plato. Yan, gusto mo. So, ayun. Yun lang. Actually, yung conversation natin kay Paul, hindi ganun ka, yung... Oo. Pero, maano siya at least may makakapulutan ng ating mga asawa or manonood, wives, husbands ng mga ibang OFWs na gustong idala ang kanilang minamahal dito sa Germany. Ano natutunan mo dito sa ating episode, sis? Ako? Arte, yun Hindi nga, na minamahal ka yun din. nga, yung sa adjustments lang, yung tungkol sa language, kailangan talaga yan is talagang paghandaan. Kasi yan yung one of the hardest parts ng process ng pag-a-adjust dito sa Germany. Hindi siya, sabi mo nga, hindi lahat, rainbows and butterflies. Kaya kailangan mag-ready. Ikaw, ano natutunan mo dito, Shivesta? Ako naman, napansin ko kasi sa kwento ni Paul, parang feeling ko siya, street mart. Parang ang dami niyang alam, Yes. sobrang madiskarte siya. So, Alam mo kung anong tawag sa maraming alam? Sophomore. wow, sophomore. So, sophomore si Paul. Kasi I think isa yun sa mga magandang quality before going here sa Pag foreign. diskarte. Yeah, ganun, sa foreign. Sa foreign country. Yun, na kailangan madiskarte ka. Kasi kapag wala, parang ano nang mangyayari sa'yo. So, yun. So, isa sa mga natutunan ko. At the same time, yung natutunan ko rin sa kwan ni Paul, yung ano niya, parang hindi, yung Ang pride chill ba? niya. Tsaka yung pride din ba? Kasi alam naman natin na kapag pag buhay mag-asawa, di ba usually yung lalaki, yes. yung lalaki yung parang nagpo-provide. Yes. Yung, Sila yung breadwinner, yon. Pero sa kanya, syempre, he had to give up his career sa sa military, yung mga ganon. Yun malaking na yun malaking sacrifice na yun. Again, thank you for your service. ikaw naman, sis, ano natutunan mo, sis? Niisip ko nga Teka ba, ano ba yung natutunan ko? Siguro when it comes to adjustment din, na isaksak natin sa mga kokote natin. Grabe din talaga. Isaksak natin sa mga utak natin na lahat ng nangyayari may dahilan. If ever na sa tingin nyo hindi pa na-approve yung visa nyo sa family reunion, or if ever na mabilis na approve, there's a reason why. So, and expect the unexpected. Kasi, yung pinunta nyo dito, yun na yung, kumbaga, it's another step for you. It's another chapter of your life that you are already here in Germany. So, it may be or it could be the best decision that you've ever made, or yes, yung pinaka-worst na decision na ginawa mo. So, dapat maintindihan nyo na hindi din madali ang tatahakin nyo dito. And that is not a joke. And no sugarcoating nga tayo dito, 'di ba? Always sinasabi natin, hindi lang kayo nagbabakasyon dito, guys. Yes.
Kasi you are building your life. And while undergoing that process of building your life together with your wife and you want to build a family, there are certain challenges that you will be facing and it will not be easy peasy. Yes, Yun lang. Cham. Ay, nakakaloka! Dito na naman tayo. Ano yung sinabi ni sa akin? Anong word nga yun? Sophomore. Hindi. Meron. Sino nga yung stressor of the day natin? Eloquent. Eloquent. Pinapakita niya kung gano'n siya ka-eloquent. So, So, pero eto kasi, sa sinabi nga ni JJ, ay kasi, ang arte ko, Charot. Just give your best. Do your best. Always. And make the best out of it. Yeah. Diba? Wala tayong sasayangin chances. Kasi once na meron kang na-miss, baka yun yung maging meet siya nung, di ba, ng failure or worst part na sinasabi nga ni Tita Charo. Charot. So, ayun. And So, anything ayun. else? Last question na lang kay Paul. In 5 years or 10 years, anong nakikita mong, yun sa self mo? Where do you see yourself or how do you see yourself with your wife after 5 years or 10 years? Last question. In 5. Siguro, naka-establish naman na siguro ako nun. Siguro, nakahanap na ako sa comfort zone ko na trabaho. Or siguro, nandun na kami sa Peppa Genie. May restaurant na. Oh, may Peppa G. Yes. Amen. Doon na lang kayo kumain. Mga Yes. ganun. Siguro, naka-establish na may ipon, may May ganun, anak. may Ilang Junakis? 5 din. Charot. 5 years. One every year? Oo. ano ba lang, ganun. Yun. Maganda din na may goal. Yes. Kasi pag, yun nga, sabi ko nga, kailangan na mag-ipon Mm. para in the future, yung... Hayahay. Hayahay na. Para hindi ka sub-sub sa trabaho ba. Yung ganun. So, I think That concludes our... yes, I think that concludes our podcast for our session for today. So we would like to take this opportunity. Bakit parang nag-MC ako, te? Nagpa-practice ka na para sa Ubi Fest. Ubi Festival ba? Ba't parang Hindi, we would like to take this opportunity to thank Paul na una sa lahat pinakain kami Yes. with the lechon belly na at sinigang, and then also for sharing his experiences na bilang husband na dinala ng kanyang wife dito through family reunification visa. Yeah. And ayun nga, thank you, and sana maabot mo lahat ng goals na sinet mo for you and your wife and for your family here. yeah, of course, thank you for accommodating us again. And also to your wife for preparing everything. And also, ano pa ba? Ice cream niya. Pa-ice cream kasi nauta ako. Sa So, coordinator. At saka sa coordinator natin, to Cherry, Miss Cherry. Aligagang coordinator. Yes, for the design. And yes, and also sa mga and sa ating banana. Yun. And what else? What else? Yeah, yun lang. Again, thank you, Paul, for sharing your stories, your experience dito sa Germany na definitely maraming makaka-relate sa ating mga Schwester or mga dependent na papunta pa lang dito sa Germany. And ayun, thank you so much for sharing. And please continue watching us and supporting us, our YouTube channel. The Fire Abin Sesh and the Facebook and what else? Yung ating Instagram, of course, don't forget to like and follow us on Instagram as well as our... Ang arte! Ang arte! Bakla! And TikTok natin. Yes. Tsaka yung what do you call this? Spotify. Please Yes. don't forget. Kasi para lang tayo nagchikahan today. Like parang
we're doing podcast, di ba? Pero today it's like parang chikahan lang, tropa. Parang kulang na nga lang, alak na nag-inuman tayo eh. So, Please watch our previous episode. I-binge watch nyo na kung hindi nyo para papanood ang iba naming previous episode. And also, you can message us, PM us, para maging Sylvester of the Day kayo to be featured on our, para ma-feature yung mga message nyo. Show us some love, appreciation, and para ma-feature kayo sa aming Sylvester of the Day. and once again, I am Jeremy. And I am JJ. And my name is Simon, and we will see you guys on our next podcast session dito lang sa The Fire Abend Sesh Season 2!